Yun, no? Mapagbalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayong mundo naroroon. Yun, no? For today's video po ay tara po samahan niyo po muna ako sa ating paglalaba ngayong araw na ito. Yan. Pinas forward ko na lamang po para naman po hindi kayo mainip at hindi po kayo antukin sa panonood sa aking paglalaba. Palibhasa po ay nagkukusot po tayo kaya medyo mabagal po yung ating paglalaba kaya po pinas forward ko na lamang po at pagtiyagaan nyo na lamang po sana ang ating gawain for today's video. So yan, habang naglalaba naman po ako diyan ay si Kuya Lito naman po ay nasa labas po at makikipag-usap po sa mga kaibigan po dito. So, ayan. At tayo naman po ay wala naman na pong ginagawa kaya pinapaspasan naman rin po natin ang ating paglalaba ngayong araw na ito. Bago po ang lahat pala ay gusto ko lamang po kayong batiin ngayong happy holiday po ngayon sa inyong lahat. At syempre, malapit na po ang ating bagong taon. Happy New Year po sa inyong lahat. So, yun, sana panibagong taon, panibagong pag-asa at panibagong buhay po tayo sa susunod na taon. At sana po, magmahalan na lang po tayo lagi at wala na pong kung ano man pong mga issue diyan. Kaya, yun, sana po, sana pagpalain po tayo ng Ama sa susunod na taon, katulad po ng pinagpala niya po tayo ngayong taon na to. So, yun, maraming salamat po ulit, Ama, sa patapos na ulit na taon sa aming yugto ng buhay. Yun, no? Sa inyo po, mga kapatid diyan na mga nanonood sa amin, yun. Alam ko po na kanya-kanya naman po tayong pagsubok, di ba po? Di naman po sa pagmamagaling, pero syempre, wala po tayong ibang aasahan talaga, wala po tayong ibang pagsusumbungan, wala po tayong ibang sasabihan ng ating mga damdamin, ating mga pinagdadaanan, kundi ang Ama lamang. Pag sa Kanya po tayo nagsumbong, pag sa Kanya tayo sumampalataya, kahit walang-wala po tayo ay talagang hindi po niya tayo papabayaan at gagawa po siya talaga ng paraan para po matulungan po niya tayo. Gagamit po siya ng ibang mga tao, gagamit po siya ng kakasangkapanin po niya para po matulungan po tayo. Kaya sobrang thankful lang po tayo. Maging thankful lang po tayo kung ano man yung nararanasan natin, kung ano man yung nakakamit natin, at kung ano man yung nagagawa ng mga ibang tao sa inyo ay sa Diyos nyo na lang po. Huwag nang kasi hindi po porket hindi tayo lumalaban, hindi po tayo nagpapakita ng katapangan, or hindi po tayo lumalaban sa mga nagpapakita sa atin ng masama ay duwag na po tayo. Hindi po. Mas maganda po kasi pag ipagpapasa Diyos na lang natin kung ano man po yung ginagawa nila sa ating buhay. Kaya yun, konting lang po mula kay Ate Vera yon. Kaya sana wag naman po ninyong sabihin nagmamagaling ako, ganito ganyan. Wag po. Kumbaga na-share ko lang din naman po. Syempre, hindi naman po lahat ng tao malakas yung loob. Yung iba po kasi konting marinig lang, konting totoo man po, hindi po kawalan sa inyong pagkatao kung hindi po kayo lumaban, kung hindi po kayo makipagtalo. Kung mas maganda, kahit wag mo lang ipagtanggol yung sarili mo, wag lang naman po yung malalalang yung kumbaga sobra na yun. Pwede naman po kayong magpaliwanag sa inyong side, pero wag po ninyong papatulan kumbaga yung mga pinapakita nila sa inyong kasamaan. So yun, konting lang po kay Ate Vera. Dahil po kasi, sa totoo lang, ang dami nagsasabi, napakaduwag ko daw. Kasi ganyan, hindi daw ako nagsasalita. Hindi po kaduwagan yun. Sa totoo lang po. Hindi kaduwagan yun kasi mas pinili ko na ipasa Diyos kung ano yung mga naririnig ko, kung ano yung sinasabi nila sa akin, ano yung binibintang nila sa akin. Mas okay po, kumbaga mas panatag po yung loob ko sa ganun. Hindi po masasabing duwag ang isang Ate Vera kasi kilala po ako ng mga nakakakilala sa akin. Kilala po nila kung anong ugali ko dati na konting commotion lang talagang ala dragon din ang Ate Vera. Pero sana wag na pong maulit yung ganong mga
mga ganong sitwasyon kasi sa totoo lang hindi ko rin po makontrol yung sarili ko kung once na ako yung naging ganun. So yun, konting lang po, chika ko lang po yun sa inyo. So yun, hindi naman po ako nagmamagaling, hindi ako nagmamarong o ano pa man po. So yan, ayan, patuloy po tayo sa ating paglalabat, malapis na rin po tayong matapos dito. So yan, dito na po ako sa CR naglalaba para dire-diretso na po. Kasi pag dito po sa labasan kasi ay, pag may dumaan ay syempre titigil ka kasi daanan nga po. Kaya dito na lamang po, pakunti-kunti lang naman ang ating labahin. Nagpalit lang po ako ng mga kobrikama po kasi at saka nagpalit po ako ng mga punda ng unan. So yan, ito po ang ating labahin, patapos na po. Magbabanlaw na lang po tayo. At yun, balikan ko na lamang po kayo ulit para hindi naman po kayo mainip. At yun na nga po, tapos na tayong maglaba na kapag nakaligo na rin po ang ate Vera ninyo. At ito naman, bumili naman po ako ng isang pirasong bangus. Pero, malaki po siya at mataba. Kaya ito, natutuwa po ako. At ito po ang masarap sa bangus. Yung mataba-taba po siya. Yan o, lilinisin lang po nating mabuti, tatanggalin yung mga dugo-dugo at yun po ang nagpapalangsa sa ating isda pagka hindi po natin natanggal at hindi po natin nalinis ng maigi. Kaya pag naglinis po tayo ng isda, sana po kutkutin natin yung mga dugo-dugo para hindi po malangsa kasi masarap po ang isda pagka hindi po malangsa at yan, ganyan lang po. At hugasan lang po natin siya hanggang luminaw po yung ating tubig. Yan. Mataba po siya. Yan. Di ko po nga sana tatanggalin yung kanyang laman loob pero isasahog ko po pala. Kaya yun, tinanggal ko na lamang po. At pinukutkot ko lamang po yung mga dugo-dugo dito sa may kanyang tiyan. Yan. At yun na nga po, babanlawan po natin ng babanlawan hanggang sa luminaw po ang ating tubig at para hindi po malangsa ang ating isda. So yan, tinanggal ko lamang po yung nakabara sa aking lababo kasi yun pong tinanggal ko kanina na laman loob ay napunta po pala sa lagayan. So yan. At yun na po, tapos na po nating hugasan yung ating bangus, papatiktikan lang po nating mabuti at aasinan ko na po siya agad para naman po magkalasa yung ating bangus. Yan. Magkabilaan lamang po para may lasa po siya. Kasi minsan pagka nagmamadali tayo ay hindi na po natin masyadong naasinan. Mas maganda po pagka inasinan po bawat side at side. Yan, para may lasa na po siya. Bago po natin iprito, piprito po natin para po ating pangsasahog sa ating lulutuin for today's video. Kaya manood po kayo at antayin po ninyo ang ating pagluluto ng ating main na menu for today. Yan, pansahog lang po ang ating bangus. At yun na nga po, at okay na yung ating bangus. Magpainit naman po tayo ng ating kawali at piprito po natin ang ating bangus. Yan. Papainitin po lang natin maigi para hindi po manikit yung ating mga isda. At maglalagay na po tayo ng mantika. Medyo dadagdagan ko lamang po para po hindi manikit. Di naman po magiging okay pa naman pong pagluluto tong ating mantika pagkatapos po kasi itong bangus lang naman po ang ating pipirituhin. At syempre, papainitin po natin maigi itong mantika para po hindi manikit yung ating isda sa ating kawali. Kasi yung iba po, sa totoo lang natatakot po silang magluto sa ganitong kawali, lalo na po sa mga pritong isda. Kung hindi po, wag po kayong matakot kasi hindi naman po yan maninikit basta po napainit nyo ng maayos yung ating kawali at yung ating mantika. Hindi na po yan maninikit kasi naman po nasanay din ako sa ganitong pagluluto. Hindi naman po siya naninikit. Yun lamang po yung aking konting tips sa ating pagluluto or pagpiprito. Kasi yung iba talaga at takot silang magprito sa ganitong kawali. Huwag po kayong matakot. At nung mainit na po yung ating mantika at kawali ay ilalagay na po natin yung bangus. Pero syempre, dahan-dahan po tayo dahil napakasakit po yung parisik nito at mag-iingat po tayo. Tayo po ay magluluto po ng ganito. Yan, limang piraso lang naman po yan, kaya pinag-isa ko na lang salang yan. Siningit ko na lang po yung isa kung saan man pwede pang lagyan. So yan, para isang salangan na lamang po at less po tayo sa oras. At syempre, less po tayo sa pagluto. Yan, medyo binasa ko lang po ng mantika para hindi po siya manikit. Pero hindi po yan maninikit, gawa po ng mainit na po yung ating kawali at mantika. At yun na nga po, habang nagpiprito po tayo ng bangus ay ito naman ating gulay ang
aasikasuhin. So yan, may dalawa lang po akong gabi dito. Gabi, hindi po araw gabi. Yan, charot. Malalaki po yung gabi. Pero masarap po to, maigulay. Kahit hindi po kasama sa sinigang. Yan. Dinagdagan ko po yung gabi kasi paborito ko po itong gabi. Kahit sa anong luto po ng gabi ay paborito ko po. Lalo pagka maligat po. Matalsik lang po yung ating bangus. Pero walang makakapagpigil sa akin magprito. Charot. Hinahanap-hanap po kasi ng bunganga ng inyong Ate Vera ang gulay. Parang namimiss ko po na sahugan ng bangus. Kaya bumili po tayo ng isang piraso. At tsambahan po natin, malaki po yung medyo malaki po yung nabili natin. At bukod po doon, mataba. Kaya masarap po itong isahog. Ayan. Pero hindi ko po lalahatin itong isang buong bangus. Siguro dalawa lang ang isasahog ko. Para yung iba, sa susunod naman, pwede namang isahog sa susunod. Para syempre, tipid-tipid, di ba po? Di naman po masisira yung bangus kasi nakaprito naman na po. Sinabay ko ng iprito lahat. Ayan. Kailangan mahina lang po yung apoy pag kayo nagpiprito. Para hindi naman po mabigla. Kasi iba po yung lasa ng ng mananluluto natin pag nabibigla po. Ayan. Kaya kailangan antayin po talaga yung tamang oras. Ayan. Balatan na po natin. Siyempre, diretso na to natin sa plastic na basurahan. Ayan. At hihiwa-hiwain lang po natin to ng medyo maliliit. Hindi na po natin masyadong lalakihan para maluto po siya agad. Kasi wala naman po tayong ibang lulutuin na ipapalambot kundi itong mga to. Mabilisan luto lang po to. Kasi masarap ang gulay. Gulay-gulay po tayo kasi magka-holidays. Yan. Maraming mga food tripan dyan sa mga kapitbahay. Charot. Kayo po, ano pong mga lulutuin nyo itong mga parating na holidays? Yan. Magbabagong taon din po. Ano pong mga ganap ninyo? Kami, hindi pa namin alam ni Lito. Surprise po. Charot, aray ko. Nangaaway po yung ating nangaaway yung ating pinipritong bangus. Masarap po to. Kaya may nanipos po yung ginagawa ko. Masarap pag medyo lumapot-lapot yung ating gabi. Ay, may yung gitna. Damage. Pero syempre, tatanggalin po natin yung damage. Kasi, sayang yung ating gabi pagka tinapon natin ito. Yan. Tatanggalin lang po yung gitna. Kasi yun lang naman po yung may sira.
Masarap din po sa ganitong luto yung kamote. Kanina pong bibilin ko po sana ay kamote kasi mas mura-mura po yun. Wala pong kamote. Kaya ito po yung nadampot ko. Masarap pa din po dito baliktarin ko lang po yung ating bangus. May dahon ng malunggay po sana. Kaso wala po tayong nakita. Oh, sakit. Nang aaway. Aw. Yun, nabaliktad na po natin ang ating pinipritong bangus. Ito naman po yung ating babalatan. Patola po, patolang makinis. Yan, mura pa po itong niya. Mura pa itong kanyang bunga. Kaya, huwag na po nating balatan. Yan. Kayo po, nakatry na po ba kayong hindi balatan ng patolang ganire? Masarap naman po siya, hindi mo naman po siya, wala siyang lasang iba. Mura pa naman po kaya okay pang ulamin yung kanyang balat. Pero syempre, sa mga hindi sanay ay hindi po talaga Pero i-try nyo po, baka gusto nyo i-try. Yan. Yan. Pinag-apat ko lang po para hindi po siya malamog agad. Yan. Diretso. At meron po tayong ilang pirasong sitaw. Mahal po ng sitaw. 200 ang kilo. Puro de. Yan. Napakamahal po talaga ng gulay ngayon. Hindi na bumaba. Kaya pag may mga po kayo dyan, may mga bakanting lupa or space, magtanim na lang po kayo ng kaunti para may pangkonsumo lang po kayo. Dahil sa mahal ng gulay. Ako nga po, kung may space lang po sana din magtatanim kahit kamatis, ganun, kahit sa balde lang po nasira, ganun. Pwede na po yun. Kaso wala pong Sa labas po kasi maraming mga bata at maraming mga aso, kaya hindi po makapag doon. Dati po nung may space kaming sa mga inuupahan po namin. Nagtatanim po ako. Kangkong, yung alugbati, tsaka talbos ng kamote. Yan, po ako niyan. Nagtatanim. Yan. Sa mga mineral na o sa mga timba na sira. Yan, hinugasan lang po natin lahat para luto na lang po pagkatapos po ng ating pangsahog. Kasi po mabilis lang po itong lutuin mga to. Yan. Mas matagal pa po yung pag-ready natin. At yun na po, okay na po to. Yeah. Nauna ko na pong tinanggal yung dalawang gayat. Yan, okay na po. Sasalang naman po tayo ng pangsasabaw natin sa ating ulam. Yan. Tatanggalin ko lang po yung kawali. Yan, hindi ka muna rito. Ito na po yung pangsasabaw. Tubig pa lang po yan. At syempre,
Bigyan natin ng bagoong free. Charot. Bagoong po, of course. Ang bagoong na masarap. Yan. Control lang po kayo para hindi naman po umalat. Yan. Siyempre, babalik po natin yung 2 pirasong prito. Yan. Para lumasa sa sabaw. Papakuluan ko lang po yan ng papakuluan para yung lasa po ng ay lumasa na po dyan sa ating tawag yan? Sabaw. Sorry po, nabablanko po ang inyong lingkod at namamagod. Nakatapos ko lamang po kasing maglaba. Yan. Yan. Balikan ko po kayo. So, yan po. Kulong-kulo na. Yan. Kaya ilagay na natin ang excuse me po. Ating gabi. Hindi ko na po tinanggal yung bangos. Hindi ko naman po masyadong halu-haluin. Huwag na lang po nating hahalu-haluin ng gusto para naman yung ating bangos ay hindi po siya madurog. Yan. Pinaibabaw ko po siya. Yan. Ang bango po kasi gawa ng bagoong. So, takpan po ulit muna natin. Then, pagka malambot na po yung ating gabi, ay susunod naman na po natin itong mga ibang gulay po natin. Ayan, no? At yun na nga po, titignan na natin. Malambot na po yung ating gabi. So, pwede na po natin ilagay yung ating sitaw. Yan. Yung ating sitaw. Yan. Kunti lang po yung ating nabiling sitaw kasi napakamahal. Sobrang mahal ng ating mga gulay. Lalagay ko na rin po pala, sasabay ko na itong siling green, pagpapango lang. Then, takpan po muna natin ulit. Then, after ilang minuto po ay bubuksan po natin at ilalagay naman po natin ang ating patola. Yan, para hindi po malamog masyado ang ating gulay, lagay na rin po natin agad itong patola. Ang bango, grabe. Yan. Nakakatakam na po. Napakabango. Hindi ko po masyadong sinabawan. Okay na po yan. Konti lang. Yan. Then, takip po ulit. Konting oras na lang po yan at okay na. Yan. At ako naman po, hugasan ko po muna saglit itong ating mga pinaggamitan na habang nagluluto pa tayo. Para po, pagkatapos po ng ating pagluluto, marinis na rin po ang ating lababo. Hindi na po, pwede nang mag-rest kung wala nang gagawin. Wala na pong gagawin ng inyong Ate Vera, tapos na po ang mga gawaing bahay. Ayan. Kaya, pwede na tayong mag-edit after po neto. At sa mga nagsasabi po pala na bakit hindi daw ako bumibili ng mga gamit ko. Ay, dumikit sa pagluluto. Ano po yan kasi, syempre, hindi ko naman po mabibigla at alam nyo naman ang kalagayan namin ngayon. Hindi ko naman po mabibigla-bigla.
syempre, iisa-isahin po natin at unahin natin kung ano yung talagang priority natin or ano yung kailangan na natin. Kaya ganun po. At sa mga nagsasabi po na ang dugyot po ng kawali kong to, hindi po ito madugyot, lagi ko po ito talagang iniis-isan. Kaso nga, talagang ganito po ito, kahit is-isan mo ng is-isan araw-araw, ito yung gagamitin mo. Talaga pong may nangingitim po talaga siya. Ayan. Sa totoo lang po, lagi ko itong kinikis-kisan. Kasi ayaw ko rin ng madugyot na lutuan. Ayan. Ganyan po talaga yan. Pero kung pinabayaan mo talaga to na huwag kikis-kisin, talagang itim na po to mula nung ginamit ko. Ayan. Kahit po kasi may itim yung mga yan, hindi ko po yan pinapabayaan sa inis o sa hugas. Ayan. Sumama po kanina sa ating kawali ito. Kaya, hugasan. Nalaban na rin. Yan, kailangan lang maging malinis po. Para po hindi tayo, langawin at saka dagain. Yan. Yan, balik po tayo sa ating niluluto. Check po natin. Yan, kumukulo na. Napakabango ng ating ulam. Yun. Pwede na po ito. Hindi ko po masyadong lalamugin to. Patola. Kasi bata pa naman po siya. Yan. Okay na po ito. Titikman na lang po natin kung okay na yung lasa. Grabe, sarap. Yan. Off na po natin yung ating kalan. Yan. So, ito na po ang ating ulam for today's video. Luto na po ang ating inabraw na gabi, patola at sitaw na may sahog na bangus. Yun, no? Ano pa pong ginagawa nyo? Luto ng ating ulam. Kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood lagi sa amin at pagsuporta. Mahal namin kayo. Ingat po kayo lagi. God bless us all. Bye!